So guys, ito po yung part 2 no nung mga nagsalita na mga Muslim na galit na nga po sa corruption na nangyayari sa Pilipinas. Pakinggan nyo mga kababayan. Dito pa rin po yan sa channel ni Pambansang Loyal. Subscribe nyo mga kababayan. Maraming salamat po. Ang Bangsamoro community outside Barm ay nakikisang nananawagan ay hindi lang panawagan ng mga Bangsamoro na nakatira sa outside Barm, kung hindi yung panawagan ng kapatid ng Pangulo natin, si Amy Marcos. Ading, uwi na tayo sa Ilocos. So yun ang sinusuportahan natin. Pangulong Marcos, maniwala ka sa panawagan ng kapatid mo dahil lumaki ka dahil sa kanya. So, sinusuportahan natin dahil alam natin na nagsalita na yung kapatid mo. So, kung anong sinasabi niya, panawagan sa lahat ng mga Muslim at lahat ng mga Pilipino, sinabi sa lahat ng mga Pilipino na panawagan sa Malacanang na yun din ang sinusuportahan natin. Pinapaniwala namin dahil hindi niya kayang sabihin ninyo kung walang katotohanan. So yan lang po. Maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang United Muslim Leaders of Luzon Federation ay nakasuporta, full support sa ating One Bangsamoro Coalition sa soft launching ngayong araw. Ang aking masasabi ay iba na po ngayon ang panahon. Dati po ang mga magnanakaw ay mga kinukulong. Ngayon ay ang mga magnanakaw ay nandun sila sa mga television, andun sila sa mga gandang bansa, andun sila sa masasarap na mga restaurant. Sila pa ang mayayabang kaysa hindi mga magnanakaw. Kaya ang mga magnanakaw na yan, mga mandarabong na yan, sana ay makulong sila sa lalong madaling panahon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang aking itinitindig ngayon dito ay ang tinatawag natin Federation of Islamic Community of Bulacan. Ito po ay nagsimula ng panahon pa ng dating gobernador Wilhelmino C. Alvarado. Siya ang nagbigay ng pahintulot na mabulagin ang ating samahan mula noon hanggang ngayon. So sa pamamagitan ng ating pagpupulo ngayon, mga mahal kong kasama, kaibigan, ay dapat tuunan natin ang pansin. Bakit po ba? Dahil ito po ay hindi lang para sa atin, kundi para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, na huwag naman sana tayo masama dun sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Mahirap po. So ang paninitigan natin, dahil nandito ang ating Pangulo ng One Bangsa Coalition, si Alan Malangit, suportado po ang buong samahan ng Federation of Islamic Community ng Bulacan at ang aming mga kasamahan. Maraming salamat po sa inyo. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Dato Palihan mula sa Order of Bagani. Kami naman po mula sa hangin ng mga katutubo. Malinaw po namin kinukunti na yung mabagal na proseso at walang linaw na solusyon doon sa nangyayaring korupsyon natin. No? So isa sa tinitindigan namin mga Order of Bagani yung pagkukulang, no? Hindi kasi kami masaya
doon sa 8 o 9 na nakulong ng mga DPWH na binabandera ng palasyo ng ating gobyerno, na akala nila, nakuha na nila yung simpatya natin at matutuwa na kami doon sa ginawa nilang kilos na akala nila totoong lumalaban sila sa korupsyon, no? So sa amin lang, pag ganun ba yung proseso, pag ang mga maliliit past process, mas madaling makukulong, mas madaling daling sa kulungan, mas madaling hulihin. Pero pag yung mga naunang pinangalanan, katulad ng dalawang DPWH na si Bryce Hernandez at si Henry Alcantara kasama si Yusuf Bernardo at yung mga ilang na pangalanan pa na diskaya, ay hindi pa rin nakukulong. Ano ba ang tawag doon? Due process? Yung pa rin ba ang pinagkakaiba ng ating gobyerno sa kasalukuyan ngayon? Pag mahirap ka, pagka naging utusan ka lamang ng mga nasa taas na to, past process. Pagka nasa gobyerno ka at kaalyado ka, due process. So ganun ho yung nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Hindi po kami masaya sa nangyayaring hakbang ng gobyerno na sinasabi ng Pangulo na may makukulong. Mas masarap po kung makulong yung mga unang pinangalanan. Ano ho bang iniba doon sa mga pinangalanan na mga witness at ni ex-Congressman Saldico? Binanggit naman din sila. So sa amin lang dito bilang mga katutubo, gusto namin magkaroon ng malinaw na sabi nga ng panawagan nga natin, transparency at accountability. Dapat lahat managot. Dapat lahat walang pinipili. Kung sino man yung mga nabanggit, dapat bigyan ng bigat, bigyan ng pagpapahalaga. Sino man yan, kung saan man galing yan. Kung kay Congressman, ex-Congressman Saldico, kung ating pong babalanse, nung hindi pa ho nag-iingay itong mama, nakita ho natin kung gano'n nila pinapahalagahan. Ngayon ho, nag-iingay na ho yung mama at nagdabanggit na po kung ano yung kanilang mga karugtong o kanilang kaugnayan doon sa korupsyon, kung ano-ano na po ang binibintang sa kanila. So sana ho, bigyan ng pansin ng lahat. Kung sino ang tinuro, itulad din po doon sa mga 8 na huli, tanggalin ho natin yung due process at yung past process. Yan po ang sakit ng ating lipunan. Pag mahirap ka, madali ka ikulong, past process. Pag nasa katungkulan ka, kaalyado ka, due process. So yan po ang nangyayari ngayon. Hindi po kami masaya sa kasulukuyang investigasyon, hindi po kami masaya sa mga nangyayari ngayon at hindi po kami mauuto doon sa mga 8 na pinagsinta nyo na nahuli. Mas maganda ho kung makukulong ho yung mga unang nabanggit, yung mga unang pinangalanan, yung mga malalaking politiko na involved dyan. Mas masarap po na sama-sama ho sila doon sa siyang na nahuli kasalukuyan, isama po natin yung mga mas malalaki. Mas matutuwa po ang sabihan ng Pilipino kung wala ho tayong due process na sinasalang katulad po ng mga past process sa mga mahihirap na Pilipino. Yan po ang daing ng mga Pilipinong maliliit. Pagka mahirap ka, kulong ka kagad. Pag mayaman, BID ka sa gobyerno. So sana, kung talagang seryoso ang Pangulong Marcos na bigyan ng proseso, bigyan ng hustisya ang taong bayan sa panawagan natin, ilahat na po natin yan. Lahat po yan, suotan po natin ng kulay dilaw na damit. Ikulong po natin ang dapat ikulong. Baka magbago po ang isipan ng sabayan ng Pilipino sa gobyerno ito. Pero sa kasalukuyan, hindi ko kami masaya sa ipinirsinta dahil naniniwala ko kami na sa ngayon, magkaiba ang past process at sa due process. Maraming salamat po sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang isa sa mga scholar na tumindig sa harapan ninyo nagmula sa Philippine Khutaba and Imam Masajid. Sa amin mga scholar ng Islam ay tagapayo lang kami. Ang pagsisisi ay nasa huli. Dahil ang pagsisisi ay nasa huli, kailangan maitaman natin ang tama.
mula sa kamalian. Ang nararanasan natin ngayon ay nagmula sa mga pananaw natin, nagmula sa atin kung bakit tayo nagkakaganito. Mula sa Quran, sa banal na Quran, nabanggit, sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan, ang dakilang logika, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kailanman babaguhin ang mga nilalang hanggat hindi sila mismo ang magbago sa kanilang sarili. Itanong natin sa sarili natin, katulad ng binanggit ko, tayo ba ay nagsisisi na ang ibinuto natin, naging leader natin, itong isang tao na makasarili, mga taong makasarili. Mga kapatid, tayo ay magkaisa. Dahil ang pagkakaisa ay doon nagmumula ang tagumpay. Inshallah, tayo ay magkaisa na isigaw natin sa sambayan ng Pilipinas na gusto natin magbago lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As a president of Mobile Dawah of the Philippines, my dear brothers and sisters, fellow countrymen for truth, justice, and nation building, today we stand together not merely as citizens of the Philippines, but as guardians of integrity, protectors of moral values, and carriers of responsibility for the next generation. Corruption has long been a wound in our country. It steals from poor, weakens our institutions, and dims the bright future our youth deserve. Every peso lost to corruption is a classroom not built, a medicine not purchased. It is not only a legal issue, it is a moral one. It is a betrayal of public trust, betrayal of Filipino people, and betrayal of God's command to stand firmly for justice. As member of the Mobile Dawah of the Philippines, our mission is not only to spread knowledge, compassion, and guidance, it is also to embody honesty, humility, and responsibility. Dawah is not only in our words, it is in our actions. It is in how we treat public resources. It is in how we uphold fairness even when no one is watching. It is in how we raise our voices against wrongdoing, even when it is uncomfortable. Today, I call on every Filipino Muslim, Christian, and all people who feed goodwill to join this movement for transparency and accountability. Transparency means nothing hidden, nothing done in the shadows. Institutions and communities must be open to scrutiny. It means that public office remains as public trust. Accountability means owning one's actions. It means that no one, no matter their position, should be above the law. No one is above the law. We have our Philippine Constitution to follow. Let us be the generation that is enough to corruption. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang One Bangsamoro Coalition! Guys, kung tawagin si Professor Lorin. TikTok users spend over Ayun, 100 minutes daily on the app. Narinig Your nyo ads naman. can deeply reach users in a So narinig nyo naman yung panawagan ng mga Muslim
at galit na talaga sila sa corruption na nangyayari sa Pilipinas. So kayo mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe kung ano masasabi nyo ba dito sa kanilang panawagan. At ayan, kumilos na nga sila at nanawagan na magkaisa laban dito sa nangyayaring corruption sa Pilipinas. So mag-comment kayo, like and subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po mga kababayan.